Pagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iaalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Today is the 26th day of December. Happy birthday, Papa Jesus! Merry Christmas to each and every one of us! At isinilang ang ating poong may kapal. Marami po tayong nais pasalamatan at batiin.
Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. In partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by our author, the father. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, DDDO, NPD Police Colonel Ben Liner Capili. Siyempre, the District Director of Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. District Director of Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Isang oras niyo po kaming mapapanood live sa FB live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band. At sa YouTube po, maaari nyo rin po kaming mapanood. At very memorable po ito sa isa kong co-anchor. Dapat nga hindi ko pagpapaalamin, pero mamaya po, hihingan natin siya ng kanyang message, of course, no? Pero meanwhile, susunod po natin ang balita mula po sa Bulwagang Pambalitaan. Pero meanwhile, syempre nais kong pabatiin ang aking co-anchor minus the other one. Sa probinsya po ngayon, si Police Major Darius Agmali. With me is my co-anchor. Supposed to retire this coming December 31. Batang-batang magre-retire, no? With me is the PIO Northern Police District, Police Lieutenant Colonel Connie Salas. Ma'am? Hello, tita. Magandang tanghali po at sa lahat ng tagapakinig. Before that po, nais ko pong pasalamatan ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., sir. Siyempre po ang aming RDNCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr., sir. Ang aming pong DD ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Ang aming pong DDDA, Police Colonel Ericito Miranda, sir. Siyempre po ang ating action man at ang author ng LBKM. Wala pong iba kundi si Police Colonel Van Liner Capili, sir. Siyempre po ang ating CDDS, Police Colonel Edalberto Peteliano, sir. At sa lahat po ng Kamanaba constituents, Kamanaba personnel ng stations at Northern Police District personnel, magandang tanghali po sa ating lahat. Okay. Nais muna nating bigyan mo naman kami ng isang Merry Christmas na tugtog. Talagang si Engineer, Diyos ko naman, ang lungkot naman yan. Siyempre, mula po sa puso ng pamilya ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by the father, the author, DDDO NPD Police Colonel Ben Liner Capili. Isang maligayang araw po ng Pasko at manigong bagong taon sa darating na bagong taon. Siyempre, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtataguyod sa programa. Siyempre, the wife, kay Ma'am Kath Capili, thank you very much. Very supportive po na wife ng ating DDO. So, we are supposed and we are waiting, hindi yata na ko yung message natin, yung sa Bless Our Cups, So, we will take this opportunity. We'd like to extend our thanks sa government offices po na nakakaagapay ng Lingkod ng Bayan. Sa LTFRB, of course, headed by its chairman, Attorney Okay, let's go to Executive Director Attorney Bob Peg and the Chief Legal Attorney Eric Valero, kay CJ Marbella, sa lahat po ng bumubuo ng LTFRB, NCR, Attorney Tondo Tamayo, Attorney Sherwin Visconde, at ang aking tol, kung tawagin ko kaedad ko, nagmo-monitor siya ngayon, ang acting NBI Regional Director ng Central Mindanao, South Cotabato, Attorney Noel Morales. Tol, binati kita.
At syempre, maraming salamat po sa aking pilot, kay Police Staff Sergeant Randy Molina, Police Staff Sergeant Ryan David Lial, syempre si Daryl Ferrer, Police Staff Sergeant Daryl Ferrer, Police Staff Sergeant Villanueva, at sa COP ng Valenzuela City Police Station, si Sir Destura, and ang ako pa, no, si Police Lieutenant Colonel Randolph Asuncion. Mamaya po, hindi po tayo babiyahin ng malayo, no? Usapan namin ni Ma'am Connie kanina, dito lang tayo, di tayo At marami po tayong alamin, lalo higit po ang kahandaan naman nila, no? Dito po sa nalalapit na bagong taon. And we are very thankful that there are areas wherein nag-designate na ng mga lugar na pagdarausan ng pagpapaputok. Oo nga, kung talagang gusto nating idaos at palayasin yung mga nga sabi nila ibad, doon na lang maki-join tayo doon, kakatakot na yung paputok. Okay, this time sa ating PNN, EPD, NPD police reporters, kay Glazel Ann Esperanza, gayon din kay Deb, kay Lokias, kay Jenny May Dolor, Merry Christmas. Tinanggal na niya talaga. Talagang si engineer po kanina pa po yan. Okay, we have 10 minutes after 12 o'clock and this time atin muna pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District. Mula po kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Inaresto ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station ang 2 suspect at nakuhanan ng hinihinalang shabu at marijuana sa isang bypass operation. Kinilala ni Police Colonel Baybayan ang mga suspect na sina alias Okay, 32 taong gulang, at alias Anjo, 24 na taong gulang na pawang mga residente ng Barangay 4, Caloocan City. Nakumpiska mula sa kanila ang isang brick na hinihinalang marijuana na mahigit 1 kilo na may halaga na 120,000 pesos. Isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit 20 gramo na may standard drug price na 140,760 pesos. Ang sumatotal ng mga nakumpiskang ebidensya ay nasa 260,760 pesos. Bumagsak naman sa kamay ng mga otoridad ang lalaking itinuturing na top 3 most wanted person ng station level at top 2 most wanted person ng district level na may kaugnayan sa pagpatay sa ginawang operasyon ng Barangay NBBS Kaunlaran, Navotas City. Kinilala ng Navotas City Police Station ang akusado na si alias Ananias, 34 na taong gulang at residente na nasabing lugar. Ang nasabing akusado ay naresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kaso nitong murder na may 4 na bilang na walang inirekomendang piyasa para sa kanyang kaso. At ang akusado ay dadalhin sa Custodia Facility Unit ng Navotas para sa pansamantalang pagkakakulong. At top 8 most wanted person ng district level at top 2 most wanted person ng station level arestado ng Valenzuela CPS. Pinuri ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng Northern Police District, ang pagsisikap ng Valenzuela City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Salvador S. Destura Jr. sa pag-aresto sa most wanted person sa bisa ng warrant of arrest. Matapos magsagawa ang mga operatiba ng Station Intelligence Section sa pinaigting na manhunt operation at operational research sa wanted person, agad na tumuloy sa nasabing lugar at nagsilbi ng warrant of arrest laban sa akusado na resulta sa pagkakaaresto ni alias Leo, 39 na taong gulang, construction worker at residente ng Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Evangeline Francisco, presiding judge ng RTC Branch 270 para sa paglabag sa Section 5 ng RA 7610 kaugnay ng Article 336. At yan po ang mga balita sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza.
Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. So, EPD, wala, ano? Wala. Okay. Merry Christmas pala sa bagong Regional Director ng PRO 5, kay Police Brigadier General Andre Dizon. Nasa Bicolandia ngayon si Sir, ano? We have 15 minutes after 12 o'clock. Maraming salamat kay Joffrey Mabacquiao, kay Levi, kay Ate Presi Mabacquiao. Maraming salamat po. Merry Christmas. Hindi sila nakakalimot. Lalo na po sa Paras family. Thank you very much. Kay Richmond, kay Load Them Up, kay Tapway, kay Miss Baby, kay Emmy. Ang dami ng company nila no? Thank you very much po mula sa aking post. Okay, this time, atin pong ipi-play ang AVP ng Parañaque City Police Station. Accomplishment report from the 1st of October, 2023 to the 25th of December, 2023. For our accomplishment on anti-illegal gambling, we have conducted 56 police operations, 154 persons were arrested and confiscated 23 fruit game machines and total bet money amounting to 34,301 pesos only. For our accomplishment for anti-illegal drugs, our station have conducted 27 operations and were able to arrest 40 drug personalities, and confiscated 366.45 grams of Shabo, 15.68 grams of marijuana, 18 tablets of ecstasy and 3 grams of ketamine with estimated combined DDB value of 2,538,892 pesos only. For our accomplishment on loose firearms, we have conducted 11 police operations, which resulted in the arrest of 10 persons and confiscation of 13 firearms, and 14 firearms were surrendered to our police station for safekeeping. For wanted persons, for top most wanted person, we were able to arrest 17 top most wanted person. Rank 2 for the month of October. Rank 3 for the month of October. Rank 8 for the month of October. Rank 9 for the month of October. Rank 10 for the month of October. Rank 2 for the month of November. Rank 3 for the month of November. Rank 6 for the month of November. Rank 7 for the month of November. Rank 8 for the month of November. Rank 9 for the month of November. Rank 2 for the month of December. Rank 3 for the month of December. Rank 5 for the month of December. Rank 6 for the month of December. Rank 8 for the month of December. And rank 8 district level for the month of December. And for other wanted persons we were also able to arrest 77 individuals. For our accomplishment on criminal gangs, we have 3 arrested personalities that are member of criminal gangs. 1 member of Jason Kachagda robbery group was arrested for violation of RA 9165. Also, 2 members of Balon robbery group were arrested for violation of PD 1602. Community engagement. Under the second 5-focused agenda of the Chief, PNP, which is the community engagement, Police Colonel Rakan Lalan Garduki,
mobilized different sectors in Parañaque City, including the Parañaque Unified Force Multipliers. These community volunteers aided Parañaque City Police Station in maintaining peace and order in the city. They also served as Barangay Intelligence Network, BIN, in providing information to any illegal activities in the area subject for validation prior police operations. Continuous dialogue /Ugnayan with the LGU is being implemented by this police station under his strong leadership, leading in a harmonious working relationship between the two government agencies. Also, as a result of good relationship with stakeholders, this police station was able to acquire 9 mobile cars to enhance our anti-criminality campaign. Police Colonel Rakan Lalan Gadu KE, prior to his assignment as the Chief of Police of Parañaque City Police Station, had been assigned as the Regional Intelligence Division, Chief of Police Regional Office 3 and Pro Calabarzon. He was also assigned as Chief of Police of Los Banos Municipal Police Station, Caballao Municipal. Okay, inyo pong napanood ang audio-visual presentation ng Parañaque City Police Station. In a while, after our station break, atin na pong makakasama ang butihing Chief of Police ng Parañaque City Police Station, Engineer. Mga awiting sariling atin. Pinoy, okay ka! Dito lang yan sa DWBL. Yung ganda ng Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Oo, bakit? Okay, medyo sandali lang po. Siyempre, bibigyan ko ng pagkakataon itong aking magre-retire na partner, no partner? Siguro, instead of me asking you later on, so, a little message naman, siyempre, on your entire service, ay devoted ito with the Philippine National Police, and over the days more to go, ay babalik ka na doon sa pagiging isang civilian at ulirang may bahay. Actually, mixed emotions po talaga yung, sabi nga nila pag nandito ka na sa moment nung parang pa-retire ka na, then ilang araw na lang, December 31 will be the effectivity of my retirement. So, andun yung excited kasi magkakaroon na ako ng much time with my family, especially dun sa mother ko who is lagi na rin akong hinahanap dahil most of my time was nasa work po talaga. Actually, sabi nga nila mahirap i-divide yung pagiging working mom and daughter and wife para sa, sabi nga natin, sa katulad ko na very yung trabaho. Pero malaki ang utang na loob ko sa Philippine National Police kasi syempre, aside from that, lahat ng meron ako ngayon ay dahil po sa profession ko. Being a police officer is a very noble profession. Yun yung pakakatandaan ng ating mga, lalo na po yung mga bagong civil na police ngayon. Malihin lang nila yung profession nila. At the end, sabi nga natin, makukuha ninyo yung sinabi natin, ginhawa sa buhay. Basta work. Sabi ko nga lagi, think right, do right. Hindi po kayo maliligaw. And then most of all, be the God ang center po ng ating pagsaserbisyo. Pag meron tayong, nandun tayo sa mahirap na sitwasyon, magdasal po tayo and God will give us a sign kung ano po yung dapat gawin. So, lagi rin dapat natin paunawa sa ating pamilya yung nature of our work para tumagal kami. I've been married for
so long. Pero sabi nga nila, pag nakita nila yung Facebook account namin mag-asawa, parang hindi kami daw nag-aaway. Normal na nag-aaway ang mag-asawa, pero dapat, sabi nga yung respect and trust nandun, tsaka yung understanding, kasi mahirap po talaga sa uniform service. Ako, mostly ng lahat ng, sabi nga natin is, yung mga special occasion with the family, wala po ako being an officer. I was also assigned in different provinces, and most of all, lagi po yung assignment ko is yung mahirap na lagi po akong katulad neto being the public information officer. Lagi po akong nakatutok what is yung mga insidente, hindi lang po sa kung saan yung area ang nasasakupan, kung saan ako na-assign, kundi the entire Philippines to keep updated kung ano po yung nangyayari. To update the public, and syempre yung ating mga boss or yung ating mga immediate superior. Bukod doon, syempre, andun din po yung, dahil lagi rin po akong assigned as chief and deputy chief ng community affairs, lagi po akong nasa engagement ng community, doing lectures, advocacies, mobilizing and organizing yung ating community para maalaman nila kung maging involved sila para sa peace and order ng kanilang community. Sabi nga natin, yung pagiging tahimik ng ating bansa at ang pagiging tahimik ng ating komunidad ay hindi lang po trabaho ng nasa gobyerno o nasa law enforcement or nasa government agency. Ito po ay maganda at malaki po ang role ng ating community. Without empowering them, mahihirapan din po kami sa law enforcement. So, siguro yun yung mga mamimiss ko, yung mga everyday duties, yung sanay po kasi ako sa multitasking. So, mamimiss ko siya siguro baka pagdating ng January 1, baka magkaroon ako ng, sabi nga nila yung separation anxiety dun sa trabaho. But sabi ko nga, yung optional retirement po kasi ako, hiningi ko po itong sign kay God kung dapat po bang mag-optional na ako or ituloy, kasi nga for health reasons din. Tsaka syempre, I have to take care of my mother, which medyo na rin po, matanda na, being a solo child, mahirap pong walang mag-alaga rin sa mother ko. So, it's a very hard decision for me, but I think God will open a door for me dun kung ano man yung bagong journey na tatahakin ko. So, sabi ko nga, masarap maging police, lalo na kung if you're doing the right thing. Kasi sabi nga nila, may biro po tayo na, may biro po kasi tayo na, aside from God, una pong tinatawag ng tao in case of emergency ay police. So talagang napaka-noble profession po ng aming trabaho. So, Okay. sabi ko nga, it's hard na ma-separate ngayon sa aking trabaho, but I know God will help me on my new journey. So, Okay. marami pong salamat, LBAKM, dito rin sa aking naging experience as co-anchor ng ating trabaho. Thank you po. Okay, I suppose I gave her enough time para ma-share yung lahat-lahat. Medyo nagkakaproblema lang po tayo sa technical, pero yung preparation nito, actually si COP was the one. Ayun. Medyo parang naibigay sa atin yung ABP, no? And okay, medyo nagtataka tayo, no? Okay, alam niyo mga kababayan, ngayon po ay ayun, online naman siya, no? Online naman yung si Major Arandia, no? What happened sa link ni COP? Please advise us. Ako na po itong may hawak ng cellphone, no? Kindly respond.
Okay, tulad ng inuulit-ulit natin, ano, ika nga, how many days more to go ay mag-New Year na. Ang tangi pong iniiwasan natin, ika nga, ay yung mga aksidente, no? Siguro, Lieutenant Colonel Sala, since how many days more to go, you will be one of us, magiging civilian ka na. Opo. Yung patuloy na paalala natin, ano, kapag yung, may yung mga paputukan. Go ahead. Apo. I would like to remind yung ating mga constituents na wag po tayong gumamit ng mga pinagbabawal na paputok. Actually, kahit naman regulated siya, meron po tayong tinatawag na place for fireworks display. Doon po sa bibigay ng ating mga LGU kung saan po tayo pwedeng manood or pwedeng mag ng ating mga fireworks display. Doon lang po tayo para maiwasan po natin yung disgrasya. Kasi sunog po ang iniiwasan natin dito. Bukod po doon, Ano nangyari? Wala kayong link? Apo. Bukod po doon, aside from that, iniwasan natin po natin yung disgrasya sa ating mga kababayan. Mahirap pong maputukan. Nung mga past years, nakita natin na bumaba na po yung ating mga nadisgrasya sa paputok dahil po may mga designated places po ang ating mga LGUs regarding po dito. So I would like to remind everyone to keep, sabi nga natin, para buo po yung ating fingers, gumamit po tayo ng tama or magpaputok po tayo sa designated area ng ating mga fireworks display. Pero mas maganda na po, much better yung ginagawa rin ng aking family. Gumagamit na lang tayo ng mga torotot or minsan nga po yung mga batsa as pagsalubong po sa bagong taon. Mas maganda pong salubungin natin ang bagong taon ng buo po ang ating mga daliri. Sabi nga po. At kasama natin na ligtas ang ating buong pamilya. Especially rin po, I would like to remind din po yung ating may mga gun holders na refrain from using your firearms, di ba? Dahil po para maiwasan po natin yung mga natatamaan ng ligaw na bala. Okay. Opo. Batiin natin ang Chief ng Forensic Eastern Police District, si Police Lieutenant Colonel Marian Evdane. Si Doktora, no? Nanonood daw sila live. Yun na po, no? Naka-access na po tayo sa COP ng Parañaque. We're just waiting for the yung kanyang link, no? So, mangungumusta tayo sa Parañaque City area. Kung kailan ang lapit natin, ano? Tsaka tayo parang nahirapan sa signal. Signal ba? Manilang po yun. No, na-coordinate ito ng maayos as early as last week. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL.
Okay, habang inaantabayanan po natin ang pagpasok ng Chief of Police ng Parañaque City Police Station, we're just wondering, ano? We go as far as Caraga, we go as far as Cebu, pero narito ngayon tayo sa Parañaque, hindi ko makita yung COP, oh. Pero inaayos naman at sinisikap. Wala pa rin ba, engineer? Hindi kasi namin kayo dito nakikita. That's why we cannot give a confirmation that with us is the COP of Parañaque. Andiyan na ba? Okay, we have 34 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the father itself, the author, DDO, NPD, Police Colonel Benliner Capili. Siyempre, maganda tanghali sa ating Chief PIO, NCRPO, at sa ating Chief PNP po. Okay, sabi ni COP, nandyan na daw, pero parang it shows na hindi nag-a-appear yung ano nila, no? Yan ang... Naka-appear na sa akin. Sa kanya daw, engineer, naka-appear na. Pakikuha naman ito. Paano ako makakapag-programa? Okay, yan po yung minsan na pinapakiusap natin sa ating mga guests na we need to communicate with them before the program, Pero para talagang it doesn't show na ang lahat ay agree with that, no? Kaya lang nanghihinayang po tayo doon sa oras na nasasayang, no? Pero habang inaantabayanan po natin ang butihing Chief of Police ng Parañaque City Police Station, nais pa rin po nating ipaabot kay si Dr. Marian Ebdane, the Chief Forensic ng Eastern Police District, ay a very supportive friend and at the same time a very supportive PNP officer. Ang puso po ay talagang may puso sa lahat. So with Dr. Dot Baltasar, kay Doc Hana at sa lahat po ng mga doktor sa health service. Okay, we finally got, parang nawala. Yun. Finally, magkikita rin kami ni COP. Ayun na, si COP. Okay. Huli man daw at magaling, nakahahabol pa rin. Pero COP, baka akala mo you will staying until 1 o'clock? No, you will be with us until 1 p.m. Okay. Ang Chief of Police po ng Parañaque City Police Station, Police Colonel Raycon L. Garduque. Kasama ko po ang aking partner, ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Connie Salas, ang PIO ng Northern Police District. Partner, bati ka muna kay COP. Sir, magandang hapon po sa ating programa, sir, at thank you po sa pagpapaunlak bilang guest namin. Okay, syempre nakalimutan ko na tuloy, Engineer, sorry, Merry Christmas. Oo, muntik na naman kaming magsabong ni Engineer, no? Mula po sa DDDO ng NPD, mula sa aming author, si Police Colonel Benliner Capili, aming pong taus-puso na pagpapasalamat, COP, sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa amin upang kayo ay makadaupang palad. So, muna, bigyan natin ng pagkakataon mo na si COP para po bumati and at the same time ay magbigay ng kanyang Christmas Christmas greetings. Go ahead, COP. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Lalo na sa mga taga-subaybay ng inyong napakagandang programa, no? At Merry Christmas din sa ating lahat na rin. Maraming salamat sa binigay nyo para pagbigay ulat din kami kung ano mga nangyari dito sa aming lokalidad, particularly sa Parañaque City.
Okay, siguro di na tayo COP magpapaligoy-ligoy ano? Isasama na lang ni COP yung a little backgrounder, sa Parañaque kung, gaano ba ito kalawak, gaano ba ito kalaki, pero isama na rin natin yung ating pangungumusta sa kanya 'no. Previously, we had, very big events 'no, like the election, the Todos los Santos, followed by this Yuletide season, COP. And, we've seen naman 'no, all the accomplishments with the ABP and congratulations for that. So, siguro ang kumustahin naman natin, alam natin si OP nakatatapos po lamang ng selebrasyon o kabe-birthday lang 'no kahapon, and of course yung aming security, ang seguridad ng mga mamamayan ay siyempre sa pangangalaga ng ating mga otoridad. Would you mind to please share us also, COP, during iyong pong nakaraang simbang gabi at higit sa lahat ang araw ng pagsilang ng ating Poong Maykapal? Yung ating peace and order situation in the area of Parañaque. COP? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much again. No? Ang Parañaque naman sa ngayon ay napakatahimik na syudad, no? Sa Metro Manila. At yun nga sa nabanggit natin kanina, no? Katatapos lang ng ating simbang gabi. At ang isa sa mga dinadagsa ng ating mga kababayan ay yung Baclaran Church. No? Oo So, nga pala. overall, Go ahead, sir. overall, peace and order dyan sa Baclaran, no? Naging matagumpay yung ating security coverage dyan, no? Dahil sa pagtatag natin ng mga kaukulang police and traffic officers para mapanatili yung kaayusan dyan sa lugar. No, kasi ganitong season, Christmas, dagsa dyan yung ating mamimili at the same time yung mga deboto. So far naman, ma'am, naging peaceful yung pagdaos ng simbang gabi sa Baclaran Church. Oo nga pala 'no, AOR nga pala ni COP ang Baclaran Church ano, and yun, siguro dagsa ang simbang gabi. Yun ngang taong mga namamanata COP with Baclaran is volume na 'no, how much more with the simbang gabi. And congratulations for maintaining the peace and order and security ng ating mga kababayan diyan po sa inyong lugar. Hindi yata ako nakukuha ni COP 'no. Hello COP? Yes, ma'am, naririnig po. Are we loud and clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Siguro this time, ngayon po ano, darating na naman ang New Year, COP. Alam po natin ang kahandaan ng ating mga otoridad. Bago natin kumustahin yung ilang pang mga bagay, ilang pang mga nais natin kumustahin kay COP, ang kahandaan muna natin. COP, ngayon po darating na New Year, ano? Lalo na po yung ating mga ipatutupad na mga dapat ay sundin ng ating mga kababayan pagdating po sa mga paputok. COP? Yes, ma'am. Kung mapansin nyo, yung Parañaque ay meron kaming total ban ng firecrackers. May total ban. Okay ka po. Hindi po natin problema dyan yung mga na napuputukan during New Year. Kasi for almost 3 years na na-implement ng Parañaque City Government through city ordinance yung total ban ng firecrackers. Ay, ang galing naman. COP, yung total ban po ng firecrackers, ito po ay talaga pong napapangalagaan. What if halimbawa po sa mga private places, sa residence nila, talagang huhulihin talaga sila? Well, most likely, ma'am, marami kami dito mga gated subdivisions. So, very cooperative naman yung ating mga homeowners association. No? Same time, yung ating mga homeowners association. No? Mayroon na tayong ginagawa laging dyan, mga information drive. Kasama yan sa pinaghahandaan natin ngayon dahil malapit na yung ating New Year's celebration. No? So, as early as now, nagkaroon na tayo ng mga information drive dyan
sa ating mga barangay ugnayan. At the same time, yung ating paalala sa mga kababayan natin na patuloy na umiwas doon sa ating iwas paputok. At Nakakatuwa naman. naging maganda naman ang resulta nito kasi for last year, nung tinitingnan namin yung mga datos natin, no, wala halos zero casualty ang Parañaque in terms sa illegal firecrackers incident. Pero talagang At ano, hopefully, by this year, go ahead sir, go ahead. yes ma'am, ma-maintain natin na hopefully ma'am, this year, ma-maintain natin na wala ring casualty no, dito sa lungsod ng Parañaque. Pero congratulations, ano, nakaka-impression, partner, in 3 years, no? In 3 years time, na-maintain nila yung ano, no, total ban ng paputok. Ano, parang ang sarap maglakad doon, ano? Parang ang sarap maglakad dyan, na COP, walang puputok, ano, during the New Year. Na-chachapi si COP. Go ahead, Ito, ma'am, ano, ma'am, in line ito ma'am doon sa ating Clean Air Act, no? Kasi isa rin to sa naging basihan. Kaya nagpasa yung city ordinance. Kasi alam mo naman, pagka New Year talaga, grabe ang usok sa Metro Manila. So, ang City Council ay nagpasa para makakontribute naman sa pero good kalinisan. Oo nga po, pero good for... Go ahead, sir. Pero good for the city. Yun na nga, para makapag-contribute. Nag-aagawan kami ng linya ni sir, no? Pero good for the city kasi na-continuous, no? Nadadala hanggang New Year, ano? Disiplinado yung total ban na ma-maintain mo during the holiday seasons, ano? Anyway, COP, yung aking partner, merong nais din kumustahin sa inyo. Go ahead. Hello, sir. Syempre po, Yuletide season, sir. Kamusta naman, sir, yung ating crime situation? Yung, kung may mga prevalent crimes po ba during this Yuletide season dyan sa area nyo? Ano po yung prevalent crimes, sir? Well, sige po, sir. Yes, ma'am. Well, kung mapansin natin, no, yung Parañaque highly urbanized city, no, tinatawag itong entertainment city sa Metro Manila. No? Wow. So, na-maintain natin yung status dyan na safe city in Metro Manila. No? Ibig sabihin, doon sa 8 focus crime na binabantayan natin, ang Parañaque pa rin ang pinakamaliit na may crime incidents doon sa 8 focus crime. And for this quarter, no, kung mapansin, kung makita nyo yung data namin, third quarter hanggang this quarter ay patuloy na bumaba. No? Ibig sabihin, effective yung ating mga anti-crime strategy para lalo nating mapababa yung krimen na nangyari dito sa Parañaque. Sir, sa tingin nyo, ano po yung contributory factors para mas lalo pang mag-decrease yung inyong crime? Ano po yung best practice na ginagawa nyo regarding this, sir? Isang napakagandang nangyari ngayong third quarter dito sa Parañaque, yung pagkikipagtulungan ng ating mga stakeholders, no. Recently nag-donate integrated casino resort ng 8 mobile cars. Wow. And congratulations. bago ito, dinagdagan din tayo ng regional office ng additional personnel. So lumaki na yung bilang namin para may kalat namin dito sa buong Parañaque, no? So, mayroon na tayong mga mobile cars na makikita nyo sa mga places of convergence. At the same time, yung ating mga foot patrol ay nadagdagan na rin. So, isa yan sa mga nakikita magandang naging resulta kung bakit bumaba yung ating crime incidents. No? Kasi yung opportunity ay na-deny na natin sa kanila. Wow. Okay, para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, COP, no? Ang Parañaque po ba is it more on commercial or residential? Well, ma'am, noon kung mapansin natin ang Parañaque, kilala lang siya bilang residential and mga
villages. But because of the Development. development dito sa western side, ito yung ating integrated resorts area. Meron tayong 3 kuan diyan malalaking casino resorts. Mhm. So ito ay more on commercial na ito. And yun na nga, Nawawala ang signal ni COP. Go ahead, sir. Nawawala, wala pong audio si COP. Hello, sir. Walang audio. Hello, sir. Hello, COP. Hello, COP. Walang audio si COP. Okay, habang inaantabayanan po natin, paki-check naman yung audio ni COP. COP, magandang tanghali pong muli. Okay, nawawala si COP. We have 10 minutes before 1 o'clock, no? Ang ganda pa naman ng tinatalakay ni COP kanina. Out of curiosity, noon nga naman ay kabahayan lamang, Pero since yung pag-rise up ng malalaking casino in that area ay talagang biglang nag-boom as to commercialize na siya. COP! Oo, walang audio si COP, no? Sana yung technical ni COP. Okay, habang inaantabayanan pa rin po natin, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Nakita po natin, sa kanilang AVP kanina, yung mga significant and latest accomplishments nila. At napakalaking bagay, partner, no? Yung nabanggit ni COP na maraming mobile patrol. Sa kanila po. Donated lang, no? Magaling. Okay, COP. COP. Nakano na yata po. Hindi, walang audio. Engineer, anong nangyayari sa audio ni COP? Okay, we're still on a standby. Come again? Mahina daw ang net ng ating Chief of Police ng Parañaque. COP, nandiyan na po kayo ulit. Okay, habang inaantabayan po natin, kanina nga po ay nabanggit natin na yung peace and order situation in the area of Parañaque is manageable. Opo. Hindi magulo, no? Sa dami naman kasi ng Dagdagan pa sila ng oo, mobile car at saka and yung personnel. mobile car, Opo. and personnel. Opo. Oo. Tsaka maganda rin po yung Sa atin ba yan? Nagkakaganyan yung sa net nila. Sana makabalik pa si COP, no? We still have about mga 25 minutes pa, no? Para sa kanya. We are on a standby, Chief of Police of Parañaque City Police Station. Kasi we are supposed to discuss with the COP yung pang 5 focus agenda na ating GPNP, wherein one of them is very interesting, yung binabantayan natin, yung moral and welfare ng ating mga kapulisan. Sabi nga, lalo po sa pagod na inaabot ng ating mga otoridad ngayon, may ilan dyan wala ng tulog, may ilan dyan wala ng uwian. Pero alam niyo po ba ang gamot sa lahat ng yan? Yung ma-appreciate mo man lang, maalala mo man lang yung yung para sa kapakanan nila. It's more of hindi yung pera, yung inalala mo yung tao. Okay, nagbalik na si COP. Okay, COP. Ay, salamat. Bumalik na ang ating buting Chief of Police. Okay. Muli nating kumustahin, ayun, magsusulat si engineer. Dali-dalian mo sulat. Okay, COP? yes ma'am. Okay, ayan. Engineer, clear na si COP. Kanina, merong binabanggit si COP saan ba naputol? Kasi sabi ko nga kanina, I supposed to ask na our COP of Parañaque
with the 5 focus agenda ng ating Chief PNP, siguro puntahan ko yung moral and welfare ng ating mga kapulisan kasi alam naman natin si OP na kahit pagod na kayo, kahit ika nga yung iba walang tulog, walang pahinga, wala naman siguro walang kain, ano? Pero ika nga pag na-appreciate natin yung pagod nila, parang it serve as an inspiration on the part of our authorities naman, ano? Kaya kumustahin natin yung paano nila pinapangalagaan yung moral and welfare ng ating mga kapulisan. COP? Yes, ma'am, no? Ayun. Maganda yung nabanggit natin yung moral welfare, no? Kapaskuhan, no? So sa ngayon naman, mataas yung mga moral ng tao natin dahil nga nagkaroon din sila ng holiday break. Binigyan natin sila ng time para makapag bonding naman sa kanilang mga family. And hopefully, pagbalik nila by tomorrow, yung first breaker kasi natin is tomorrow yung kuha nila, balik. So, na-refresh and re-energize sila para lalong magtrabaho pagdating ng bagong taon. Opo. Kaugnay naman po sa programa ng ating chief. Go ahead, sir. Go ahead po. Same time, Sige no, po, sir. yung ating local naman ay very supportive pagdating sa mga needs ng ating mga personal dito sa Parañaque, no. May mga binibigay silang mga incentive at the end of the year. So this is one way of giving our personnel also para maging ma-inspire naman sila para sa panibagong taon. Alam mo si OP, whoever naman na magbigay ng panahon ng pagkakataon na ika nga ay akapin at alagaan ang ika nga ating mga otoridad na ika nga ay ginagampanan naman yung kanilang sinumpaang tungkulin. Talagang that is highly appreciated, of course. Di ba, COP? Yes, Pamilya ma'am, tama po kayo. Oo, kasi tao din tao tayong lahat. So, sabi nga, obey first before you complain. Although, sabi nga, abot ka na dun sa punto na you are bound to complain but you cannot complain and you will just follow. Highly appreciated naman po kapag nakikita natin, lalo ng ating mga higher heads, yung pagod at hirap ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad. And to whoever naman, sabi nga, applicable to each and every one of us, kahit naman simpleng tao, no? Pag naalala mong ika nga ay may kapaguran din at binigyan mo rin ng pagkakataon, lalo na sa ating mga otoridad, nagsisilbi po itong inspirasyon para lalo nilang gampanan ng tapat ang kanilang sinumpaang tungkulin. Di ba, COP? Yeah, tama po yan, no? Si tao lang din yung mga personnel natin na kailangan din ng kalinga ng kanilang kanya-kanyang pamilya, especially this holiday season. Oo nga. And sama ko na din si OP, and since pinapangalagaan din po natin, tulad po ng ating Chief PNP as the father ng ating mga otoridad, may programa naman yung ating Chief PNP, no? Yung pagki-cleanse ng ating hanay, no po. Kumusta po ang ang pangangalaga nyo naman at ang cleansing na ginagawa natin sa ating mga tauhan, if ever? Well, sa part ng cleansing effort natin, ma'am, dito naman sa Parañaque, masasabi natin ang mga kapulisan ay mga disiplinado, no? Pero ganun pa man, may mga konting mga kailangang ayusin, lalo na kung nakita nyo yung November 1 incident na may naagawan na pulis natin dito, no? So, ongoing yung ating training sa kanila, no? So sa tulong ng ating regional office, no, nagkaroon kami ng retraining sa mga pulis, no, para maging handa at saka yung kanilang confidence para gampanan ng kanilang tungkulin ay maayos nila.
Okay, yun namang ano natin, COP, balitaan nyo din kami, no? Gaano po ka-successful naman yung ating kasimbayanan, yung community outreach, COP? Yes ma'am, no? Tuloy-tuloy naman yung programa natin diyan, no? May mga life coaches tayo, may every week swim tayo na tinatawag, no? Malaking tulong ito para mabigyan ng continuous spiritual, moral guidance yung ating mga kapulisan, no? So sinusuportahan natin ito, no, doon sa mga volunteers natin na mga religious groups na katuwang natin, no? At weekly naman ito ma'am, no, minomonitor natin at maganda ang naging resulta nito dahil may mga magandang feedback na nakakarating din sa akin at saka sa pamunuan ng higher office. Okay, meron pa po tayong 10 minuto together with our guests. Tayo po ay magbabalik, COP. Wag po kayong magbababa ng komunikasyon. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Okay, ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by the father itself, the author, DDDO, Police Colonel Banliner Capili. At kasama pa rin po namin ang aming panauhin, si Police Colonel Raycon L. Garduque, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Okay, COP, merong nais itanong yung aking co-anchor. Go ahead, partner. Hello, sir. Yes, Hello, ma'am. sir. Go ahead. Kala ko may sinasabi si Sir. Hello, sir. Being highly urbanized city na po, meron po ba kayong reported na mga crimes regarding sa cybercrime nating sinasabi? Kasi syempre pag mga highly urbanized city, medyo uso yung mga ganitong mga na-scam by using our social media, sir. May mga reported incident po ba kayo dyan sa inyong area, sir? Yes, ma'am. No? Tama po kayo. No? Dahil highly urbanized natin dito, marami kaming natanggap na reklamo tungkol sa mga cybercrime. So, dahil yung ating station naman ay initially in-evaluate namin, pagka yan ay pasok doon sa anti-cybercrime law natin, no? Nire-refer namin siya sa anti-cybercrime group. So far, marami kaming natatanggap initially, but during course of our initial investigation, yung iba naman hindi na bumabalik. But doon sa mga na-evaluate namin at merong crime na nangyari, inire-refer natin siya sa anti-cybercrime group. Okay, sir. Kumbaga manageable naman po yung ating mga reported incidents kasi yun po yung napapanahon ngayon dahil high-tech na po ang ating panahon. Aside from that, sir, nakita ko po yung accomplishment nyo with regards dun sa ating anti-illegal drugs operation. Maganda po yung ating accomplishment, sir. So, with regards to BIDA program, ano naman po yung program natin with regards sa ating anti-illegal drugs campaign dyan sa inyong area, sir? Yung mga programs po yes, natin. ma'am. No? Sa anti-illegal drugs strategy programs natin dito, no, mapansin nyo medyo lumalaki yung volume na nakukuha nating drugs, no, mga seized drugs natin lumalaki, no. Ibig sabihin may mga target tayo na mga high value, no. So tuloy-tuloy ito dahil din sa pakikipagtulungan ng ating mga information, barangay information networks natin, no? Kanila nanggagaling yung mga information diyan, kaya nakakuha tayo ng malalaking
drugs. Tuloy-tuloy naman Okay. ito kasi nga pwedeng pabayaan yung laban natin sa illegal drugs. And ayon po sa AVP niyo, no, congratulations on the apprehension of almost 17 most wanted COP, no? Opo. Yung arrested, most wanted natin, Yes, they ma'am. have Oo. 17. Opo. 17 Opo. top most wanted, no? Arrested by Parañaque City Police, no? Congratulations for that. So this time we have about 10 minutes na lang. Sayang ang daming na waste ng time, ano, but still we are very happy na nakasama natin, nakadaupang palad natin ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. But still mahaba pa rin naman yun, mahaba pa rin. This time ang ating alamin, we are going to give you COP, we are going to give you an opportunity to extend your thanks on also with your stakeholders and other supportive sa ating mga kapulisan po in the area of Parañaque. COP? Yung mga Yes, ma'am. stakeholders, no? Salamat unang-una sa inyo pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon para makapagbigay ulat din, no? And of course, doon sa aming mga stakeholders na patuloy na sumusuporta, no? We are expecting by the coming days to go, may magbibigay sa amin ng mga motorcycle naman, no? Pandagdag doon sa ating Sana all. laylayan. COP, balitaan mo kami kasi ilan na yung mobile mo na bago? Motorcycle, no? Motor Then, naman ngayon. Sige, mga, sir. mga motor naman ang ibibigay 30 to 50 motorcycles ito. Wow, so ongoing na yung nakakatuwa training naman. natin sa mga motorcycle cups na. Wow, galing naman. Para pagdating ng New Year. additional Ng mobility motor. natin, activities, no? Oo nga Meron naman, kasi tayong mga laylayan na hindi kayang pasukin ng mobile. So itong mga motor na ito ang gagamitin ng ating para mapasok yung mga maliliit na kalsada. Yes. Okay. At kunin ko na rin pagkakataon ito. Go ahead po. Go ahead. Yung aming Regional Director, Ma'am, Police Major General Melencio Nartatis Jr. sa kanya pagbibigay guidance sa amin, no? Bibigay direction sa buong NCRPO. At the same time, yung aming Director, Police Brigadier General Mark Pespes, no? Na nandyan lagi, no? Every time na meron kaming mga concern, nandyan lagi na lumalapag sa amin. So, maraming salamat, sir, sa mga guidance at makakasa yung mga constituents namin sa Parañaque na patuloy namin gagampanan yung aming tungkulin para magiging safe place to live, to invest, and do business itong Parañaque City. Oy, si COP nagpaalam na. COP, hindi pa hindi pa po kayo hininga ng ang sabi ko lang, I'm giving you the opportunity na mag-extend kayo ng, of course, no? Dahil it's Christmas season also. We are all very thankful to all those people na nakaalala po sa atin. And I advise you to take this opportunity. We are being viewed worldwide. We are being listened and nasa YouTube po tayo. Pasalamatan naman. We are very proud of your stakeholders as a stakeholders na ating mga kapulisan kasi they've been very supportive sa atin. Di po ba, COP? So, yun nga, no? Doon sa pagpapasalamat ni COP sa kanyang mga stakeholders, abangan natin yung 30 motorcycle. So, this time, mahaba pa rin ito, COP, meron lang akong nais kumustahin. Ito lang po, hindi natin to pwedeng kalimutan. Gaano po kasensitibo ang inyong tanggapan, lalo-lalo na po higit, sa pangangalaga at sa mga
victims, no, ng mga minors. How do you handle this? Meron po ba kayong special, Well, special Programs. programs or personals handling the cases involving minors? COP? yes, ma'am. Itong mga kaso. Yes, ma'am. Go ahead po. Yung mga kaso naman ito, yung mga sensitive. Yes, ma'am. Itong mga kasong involving minors and women's, no, mga sensitive cases ito, andyan po yung ating women's and Yes. children's desk, no, na 24/7, no, including yung hotline natin at sila yung may specialized trainings nito how to handle ng mga kasong ganito. So far, Opo. maganda yung kuha natin ito sa local government kasi isa rin sila sa mga tumutulong, especially doon sa shelter ng ating mga Very good. conflict with law. So, Oo nga. maganda Oo, yung kasi program ng ma'am na tulong-tulungan ng ating kapulisan. Oo, kasi we would like to congratulate also our authorities taking good care of our minors, be it sila yung offender or be it sila yung victim, kasi minors really needs guidance, 'di ba, COP? Tama po. And Okay, so kung this mapansin nyo, go ahead. Sige, sir. Go ahead, COP. Christmas season, no, marami talaga tayong makikita mga minors natin na nasa kalsada, no, nanghihingi, either Oo nga na po. petty crimes, no. So I think 2 weeks ago nagkaroon ng joint operation yung ating local government, the DSWD and the Parañaque Police para ma-rescue itong mga minors na ito. At Kasi go ahead, nasa sir. shelter na natin. And congratulations and thank you sa ating authorities, lalo na sa mga local government units also, which is very cooperative, extending their hands to our authorities, lalo na higit sa mga programa dito po sa mga kabataan. Medyo lang po kasi tayo mentioning this yung sensitivity nung mga cases, be it sila yung offender or be it sila yung victim. Kasi nga, talaga po, kahit anong gawin natin, talagang these minors needs the guidance. Di ba, COP, no? So, once again, meron pa po tayong 5 minutong inilalaan para po sa ating panauhin. Alamin po natin at hihingin po natin siya ng kanyang parting message and Christmas message also para po sa ating mga giliw na tigapakinig. Again, the COP of Parañaque City Police Station, Police Colonel Raycon Garduque. Sir, please go ahead. Yes, ma'am. Muli, maraming salamat po sa pagtitiwala nyo, especially sa Parañaque Police, no, bilang isa sa pinaka-safe city sa buong Metro Manila, no. Kami po sa pamumuno ko ay patuloy na pag-ibayuhin ang aming panunungkulan dito sa Parañaque para maging safe. Even itong Parañaque, no, marami tayong mga foreign nationals dito. At the same time, yung ating mga locals din, no, kasama sa mga binabantayan natin, yung katahimikan at kapayapaan ng Parañaque. At maraming salamat sa mga stakeholders na sumusuporta, gumagabay at tumutulong sa amin, lalo na sa mga binibigay nilang support, no, in terms of mobility. So ito yung aming gabay para lalo namin pag-ibayuhin yung aming panunungkulan dito sa Parañaque. At makakaasa po kayo na ang buong Parañaque Police ay tatalima doon sa mga programa ng ating regional director at ng ating chief PNP, especially doon sa 5 focus agenda. Maraming salamat po at Merry Christmas sa ating lahat.
Okay, will that be all, COP? COP? Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat pong muli sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang kayo po ay makadaupang palad. Once again, mula po sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, Merry Christmas and thank you once again. God bless you, COP. Okay, magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili, kay Ka Erning Kapili at kay mami ni DDDO. So, umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Segundo na lang tayo, no? Ako hindi, ika nga, no? Tulad ng binanggit natin kanina, yung sa ating mga kabataan, talagang ilan-ilan sa kanila ay nakakalimot, pero pagpatuloy at pinagtiyagaan po natin silang paalalahanan, ay nakikita naman po natin paano naroon yung gabay ng ating Panginoon. So, kulelat ka na naman kay ko-angkor ko, no? So, see you. Ilang segundo lang magpapaalam na kami, partner. Okay. At ito na po siguro yung huling episode ko dito sa program na to. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kamag-anak, kaibigan na palagi pong sumusubaybay. Siyempre po sa aking NPD family at Kamanaba Police Station family at sa lahat po ng mga stakeholders namin, ng mga aming support force multiprise, support groups at siyempre po sa aking nanay na nanonood, sa aking pamilya. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless us all. Okay, muli po, umabot na lang po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Mula po sa aming puso ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, Merry Christmas and advance Happy New Year. So once again, thank you very much sa aking buddies, sa lahat po ng mga tiga Northern Police District at Eastern Police District. Thank you very much. So once again, muli pong magbabalik ang Nyabang Lingkod sa darating na Martes. Ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magandang tanghali, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada